What is up guys? Good morning. It's your boy Kuya Juice, and we're back at it again for another episode of our vlog. For today's episode guys, hindi to happy episode kasi this is the last day na makakasama natin si Mr. Sharpie. So kung nagtataka kayong bakit is kasi swap na natin tong bike natin kay Katingin. Abangan nyo na lang yung next episode, pero let's not talk about it sa harap ni Mr. Sharpie. So ikutan lang natin ang isang maganda. Pogi pag malinis, no? Sobrang pogi pa din. Sorry. Kung may natutulog mga, pasensya na po. Ayun nga. So, pupuntahan natin yung kauna-unahang video na ginawa natin kasama to, yung review. Mamimiss ko yung pagkabulahaw ng bike na to. Sheesh. Gising mga kapitbahay. So di ba sinasabi ko nga nung huli, nung mga huling beses na ride natin to, na binibenta na natin, and ayun, nagkita ako ng bike kay Katingin. Surprise muna kung ano yung bike. So kung magtatampo Mr. Sharpie ko para ng first baby ko. Sobrang mixed emotion guys. Somehow excited ako for the new bike. Nalulungkot naman ako para dito kay Mr. Sharpie. So dito tayo sa kaliwa. Lutong! Woohoo! Nakakamiss. Sa mga nagpaplanong bumili nitong 675 NK guys, huwag kayong mag-alala, hindi ko to pinagbili dahil disappointed ako sa bike. Interested lang talaga ako sa bagong feel, bagong category siguro ng bike. Sa dami ng text, features, sa lakas ng power, alam mo yun, this bike is it. So dito tayo nag-review noon ng bike. Ops, okay lang? Aliwalas talaga sa lugar na to. So in this episode, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga reason bakit natin to binili at the first place. And wala naman akong reason para ibenta kung pagdating lang dito sa bike na to. Kung ang reason is itong bike, hindi ito. Ay pagka-impulsive lang talaga tayo sa tao. In terms of features and everything, this bike deserves every penny. Kita nyo naman kung gaano ka-premium yung dash, gaano ka-premium yung looks, gaano ka-premium at gaano ka-detailed ang pagkakagawa ng CF Motor ito sa bike na to. Madami ng pinasayang tao ng CF Motor dahil dito sa bike na to. So hanap lang tayo ng isang medyo malilim. Ito lang din yung ayoko rito. O siguro lahat naman ng bike ganito. Hirap hanapin ng neutral. So, dito tayo sa Catalina, yung man-made lake. Ayun guys. So ito siguro yung pinaka best na place para
pag-usapan natin yung bike kasi napakatahimik, malamig yung simoy ng hangin, alam mo yun, malayo sa ingay ng syudad. Nga pala binila natin ng bar and mirror tong si Mr. Sharpie. Ibibenta na, binilhan pa ng mga piyesa yan. Ayun, maliit siya pero okay naman yung view, nakikita mo naman yung nasa likod ng malinaw. Tapos pinalitan natin yung exhaust. Ito hiningi lang natin kay Monto. Mas bago yung aesthetic dito eh. So ayan, para sa bagong owner ni Mr. Sharpie, no, para rinig na rinig niya yung 675 NK. Sobrang bula ako kasi ng pipe na to, diba? Kasi straight pipe tas shorty underbelly, talagang pang party party ng motor na to. Anyway, for the next owner, sana yung makakuha sa'yo yung Stana I'm a big boss, na may bitaw. Kasi tingnan nyo kung gano'ng katindi ang bitaw ng motor na to. Ikutan natin ang isa. Hihish, babait ka ha. Nakakalungkot pero wala, ganun talaga, impulsive tayo eh. Tirahan tayo puti kanina yun. So isa-swap natin siya for another bike sa Katingin Bikes. Kausap na natin si Boss Kenji, punta tayo doon tomorrow. And I don't know man, I feel sad. Nalulungkot ako pag iniisip kong ibebenta ko eh, pero nagiging mixed emotion siya kasi meron tayong dadating na bagong baby. Kinikilig pa rin ako kada tititigan ko tong motor, sa malayo, sa malapit, sa harap, sa likod, sa gilid, lahat perfect talaga dito sa bike na to. Yan lang naman. So subok tayo ng ibang category, naked to, maybe siguro adventure o sports bike or touring, I don't know. Tingnan nyo na lang doon sa next vlog natin, no? Ano ba yung mga reason para kunin mo tong bike na to? Unang-una, the looks, the aesthetic of this bike is up top talaga. Grabe, pogi. Yan yung isa sa pinaka masasabi ko sa motor na to talaga. Sobrang pogi. Ito. So, inline 3 siya. 95 horsepower, 94 to 95 horsepower. So, hindi ka na mabibitin. Hindi na ganun kabilis mag-grow sa'yo yung bike kasi actually yung bike yung mabibitin sa'yo. So yun, andun ka sa nakaupo ka sa isang 3-cylinder na motor. Yung torque ng twin nasa yung hiyaw ng inline 4. So ito talaga yung para sa akin ganda ng configuration ng inline 3 eh. Sandamakmak na text guys, sandamakmak na text. Naka 5-inch TFT display, quick shifter upshift, may traction control, ABS harap at saka likod, diba? Wala siyang riding mode pero it doesn't matter, you don't need that para sa motor na to. Palaging exciting. Bigat sa dibdib guys. First big bike ko to eh. Hindi siya yung first bike ko pero first big bike ko siya. Yan, sobrang na-appreciate ko lahat ng good times kasama ka Mr. Sharpie. Thank you for the good ride. So sa ngayon uwiin tayo. Parang uulan eh. Malinis itong motor, huwag na nating padumihin to. Again guys, ulitin ko, hindi ko to binibenta kasi may issue ako sa bike. Sobrang perfect niya, as in. Ang reason lang talaga is gusto ko lang makaranas ng ibang brand or ibang motor. Gingay tayo rito. Sorry po. Binasag yung katahimikan ng subdivision. So guys, abangan nyo na lang yung next episode natin after this. Anyway guys, tapusin ko na lang muna yung video natin dito. Thank you ng marami sa patuloy na pagsuporta sa channel natin guys. Guys, again, this is Kuya Juicy and peace out from Mr. Sharpie.